Morning sir, naimbang bigat Apo Diputado. Good morning po. Opo, magandang araw po, Apo Deo. At by the way, Si hindi Jackie. na po ako congressman. Hindi na Jackie, ba? good morning. Hindi na po. Hindi na. 7 years na po ako wala sa Congress. Sino nga pumalit sa yung kinatawan ng LPGMA? Yung kapatid ko po. Ayan. So, nag-consent na ka sa LPG. Ayan. Apo Congressman Arnelty, ayan na. Magkano ba ang presyuhan ng LPG ngayon? Okay, as of today, ang SRP natin sa 11 kilogram cylinders ay naglalaro po dito sa Luzon, mga around 1,075 to as high as 1,150. Yan po yung market range ng LPG as of today. Ayan. Sa lahat po ng brand yan, Congressman Arnelty, sir? Yes, opo. Sa iba't ibang mga brand po, doon po naglalaro yung presyo na yan dito po sa Luzon. Opo. 1,150. Bakit May ito? ilan po kasi Congress ang Ayan, ito- nasa 1-2. Ito ang May iba tagabili ng nanay nito na LPG, si May iba Jackie. po kasi parang halos ngayon umaabot na ng 1-2, 1-3, mga ganun po. So far, sa monitoring po namin, including the monitoring of the Department of Energy for Luzon, wala pa naman po yung ganong presyo. Pero sa Visayas and Mindanao, meron pa na po kaming namomonitor dahil mas mataas din naman po kasi ang freight cost doon sa mga area na yun. Pero sa crisis sa Middle East, Congressman Arnelty, bilang matagal na po sa industry ng LPG, ano ba ang magiging epekto nito? Ito ba ay lalo pang tataas at higit sa lahat, meron bang sapat na supply? Opo. Well, ang Executive Secretary Ralph Recto at saka si Secretary Sharon Garin ay nagpatawag po ng meeting that is 3 weeks ago na nagbigay po ng instruction sa amin that we have to procure any available LPG in the international market para lang to make sure na madagdagan natin yung ating inventory in the country. So far, the news po na naibigay na po namin kay Secretary Sharon Garin 2 days ago ay we have in the range of 30 to 40 days inventory as of today. Yan po yung na-commit na po namin. Yung barko at yung produkto ay hindi pa po dumarating pero covered na po ito ng kontrata. Ang malaki lang po ang difference ay doon sa presyo dahil yun ho ang report namin at ang advice namin sa Department of Energy, we will be transparent at pre-provide na po namin sa kanila lahat po yung documentation and bill of lading of those vessels para po makita nila na talagang mataas po ang shipping cost ngayon. Saan po nanggagaling ang supply ng LPG, Congressman Arnelty, sir? Sa Iran ba? Hindi po. Ito po yung mga nasa Asian country, like for example, Thailand. Meron po silang sariling production, nakakuha po kami doon, pero talaga pong mataas ho ang presyo. Malaysia, meron din po kami nakuha. Meron din po kami nakuha sa China before po nila dineclare ng government na bawal na mag-export. Ay yan po yung mga nakuha po namin na mga stock po natin. At yan po yung ginawa po namin action doon sa instruction ng Department of Energy. But we are continue. Tuloy-tuloy po paghahanap namin. Ngayon, as far as Africa, ay naghahanap po yung mga traders natin. Ngayon, yun pong meeting namin 2 days ago, nag-propose na po ang Department of Energy to do a G2G, government-to-government procurement para matulungan na rin po ang private sector para madagdagan palalo ang stock natin. At that is a good move dahil yan po ang tinatrabaho po nila ngayon. Apo, Congressman, nabanggit niyo yung China. Ang China may ipinagbawal na ang pag-export, pagbebenta ng LPG, pati ba petroleum products? Opo, from LPG to diesel and gasoline, including fertilizer. Pati fertilizer? Yan po yung current instruction na nabasa at na nakuha po naming mga documents that ang hindi na lang hong malinaw dahil very general ang pagkakaibigay ng instruction. If these are the product na under the emergency oil inventory nila or yun naman mga nasa private sector ay pwede pa rin mag-export. Pero as of today, wala po kaming makuha right now
Wow. na produkto sa China. Kaya kami po ay nagre-result na kumuha sa mga ibang bansa na katabi pa rin po natin. Kaya ang proposal po namin sa DOE 2 days ago is to have a G2G with Australia, US, Government and to government. Canada. And also Russia. Yun din ho, na-propose na rin po ng Executive Secretary that pati sa Russia, they will communicate with the ambassador ng Russia. Ayan. Abay, may mga pag-uusap pa rin ganito sa Executive Secretary. Alam mo, hindi siguro Secretary Ralph, ha? Siguro dapat ina-announce natin ito para yung Kasi publiko hindi na... nangangamba po yung publiko lalo na ngayon na yung sa Strait of Hormuz nga Yes, sarado. Ayan. Saan pa po ba tayo kukuha ng ibang supply? Ayun nga, sabi niya, Thailand, ayan. Meron pala doon, no, sa meron Thailand. pala dyan, oo. So bakit nagtaas na rin sila dyan sa Thailand, Congressman Arnelty, sir? Yes, opo. Ang problema po natin sa ngayon sa international market, marami po tayong kakompetensyang bumibili ng LPG. Ang pinakamabigat po nating kalaban ngayon sa pagbili ng LPG is India. Sila po yung may talagang malaking pangangailangan dahil nauna po silang naubusan ng produkto. The first week pa lang po ng conflict, run out na po sila ng LPG. Kaya maliit lang ho kasi ang inventory ng India. It's only 1 week ang kaya po nila inventory. Kaya po yung first week pa lang ng conflict, nagkaroon na po ng mahabang queuing at wala na pong LPG sa bansang India. Kaya sila po ang talagang matinding kompetensya po natin sa Asia na bumibili ng LPG sa international market. Di ba naibabalita natin na sa India, China ang bibilan natin ng petroleum products. Oo. Pero sila pala ay nagkakaubusan na rin. Opo, well, ang China po kasi may 250 days na inventaryo pero yun hong inuna po nilang wag na munang mag-export. Japan and South Korea po ang isa sa pwede rin natin option dahil meron ho silang mga 230 days na inventaryo. Tayo po kasi sa Pilipinas, ang maximum po natin dito is 45 days. 45. So, 45 days lang. Kaya lang natin. Oo. Ayan, pero ano ang pagtayo po ninyo, Congressman Arnelty, sir? Hindi po ba tayo maubusan ng supply na LPG? At tataas po ba ang presyo? Tataas pa ba? Well, pagdating po sa inventaryo, we can guarantee na sa tulong-tulong na ginagawa namin ngayon, hindi po tayo mauubusan. Ang presyo lang po ang problema. Medyo malaki po ang mga itataas na presyo sa mga susunod na mga linggo dahil ang shipping cost hanggat hindi pa ho kumakalma ang tension sa Middle East, talaga hong patuloy na tumataas ang mga shipping cost po nila. Aabot ba ng 2,000 per 11 kilogram ang LPG, Congressman? Hindi naman po. Hindi naman. Ang tansya po namin ay pinakamataas po nga abutin nito, mga around 1,400 to 1,500 in the coming weeks or months. Wow. So dapat pala makabili na ako ng 10 LPG. Dadagdagan ko na yung budget ko lakay. May dagdag ko lang ho sa ating mga consumer. Opo. Ang kabilin-bilinan po sa amin ng DOE ay wag po kaming mag-encourage na bumili ng extra tanks. Ganun ba? Natin na may produkto. Ayun lang Kasi po ang delikado nga pakiusap. po. Kung instead na 11 kilogram, di ba, sa mga restaurant, yung malalaking tangke, 20, ayan. 22. May mga household na bumibili ng mga ganong kalalaking tangke. Bihira naman po, sir. Bihira. Ayan. Teka muna, kayong mga taga nasa LPG industry, kinakausap ni Secretary Ralph Recto, yung mga may-ari ng mga oil companies, kasama po kami doon sa kinausap po, kasama pa din po ang diesel and gasoline. Ganun At ba? ganoon din, same instruction po. Ang advice po sa amin is to make sure na continuous yung aming procurement ng additional product. And this week, mag-start na po yung government-to-government communication with yung mga bansa po na member ng IEA, yung International Energy Agency, ay kinakausap na po nila para po sa government-to-government procurement. Ipinatawag po kayo sa Malacanang? Opo. Pinatawag po kami 3 weeks ago. 3 weeks ago. Nung kinausap kayo, andun din ba si
Don Ramon San Miguel ang ng Petron at saka si Ma'am Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell. Nandun po ang representative po nila. Pero hindi po sila nandun, pero they are properly represented po. Ganun ba? Ayan pala, alam mo, butit na interview ka namin na Congressman Arnel T. Alam mo, yan ang hinihintay ng bayan. Ayan, ano bang ginagawa ng gobyerno? Kasi dahil hindi na ibabalita na kinakausap pala ng gobyerno Oo, ang kasi medyo mga oil companies. Ayan. Hindi po kasi ramdam na nakausap na pala. Naku, PCO. Po, I can say na prepared po sila dahil as of now, sabi ko nga, yung report namin, we have 30 to 40 days inventory at yun naman pong instruction nila is strictly followed. Lalong-lalo na ho sa LPG because regulated po tayo, by the way. Ang LPG po is regulated na po ng gobyerno. Kaya po talagang pagka nagbigay ng instruction ay kailangan na ho namin sumunod. Ayan, so may price cap na ba sa LPG? Yun po ang hindi ho ginawa ng gobyerno ngayon, which is tama naman po dahil pagka nag-price cap po tayo, baka mahirapan ho tayong bumili ng produkto sa ibang bansa dahil sabi ko nga, mahigpit na kakalaban natin dito yung pagbili po ng India, which is name the price po sila eh. Kaya kailangan kaya po natin silang labanan para makakuha tayo ng produkto sa international market. Kaya lang nga po, baka daw magsamantala naman ang mga nasa oil industry. Baka mamaya sila Mas naman. maganda po dito, Kadeo, ang instruction po ng Department of Energy, we have to be transparent and provide them the documentations kung magkano po namin binili. At ginagawa na po namin yan for the past 2 weeks. Binibigay po namin ang lahat ng invoices ng mga darating na vessel o shipment. At yan po ang basis namin kung bakit po kami magkakaroon ng price adjustment ay base lang po doon sa bili namin. So kapag may masyado pong nagmahal ng LPG, pwede po namin ireklamo yun? Pwede po. Yan po ay ngayon dahil sa under the new LPG law, pwede pong magreklamo kahit hanggang barangay. Aaksyonan po ng LGU dahil may instruction din po ang DILG dyan. Ganun mo. Ayan. Naku, mabuting parat. Nakausap po namin kayo. Alam mo, mukhang kulang ang information dissemination ang Malacanang. Ayan. Maraming nanay po ang baka magreklamo. Buti na lang, Apo Congressman, at nakausap ka namin. Ayan na. Thank you, sir. At sana nga hindi maubusan ng supply ng LPG. At higit sa lahat, huwag na masyadong tumaas, Apo. Opo, gagawin po natin lahat. Yan sa tulong po. Tulong-tulong po dito ang gobyerno at ang private sector. Ayan. Congressman Arnel T, maraming salamat. Anong brand ng LP niya? Gasol? Ayan. Regasco. Regasco. Akala ko Sholane. Ayan. Iba. Regasco tayo. Regasco. Ayan. Ayun kay Kuyang Inigo Gulingay da Junior, si John Gulingay. Anong branch siya? Nag-retire na po eh. Nag-retire na ba? Akala ko, ka-partner mo pa siya eh. Ayan. Mas maganda po ang buhay niya ngayon. Ganun. Na. Aba, nga. Kaya pala chill na lang ako yung Jun Gulingaya. Pag-golf na lang. Balita ko nga. Maraming salamat, Congressman Arnel D. Sir. Thank you and good morning. Sige po. Good morning. Mabuhay po tayo. Mahabigan ang presidente ng Regasco at dating kinatawan ng LPGMA party list, former Congressman Arnel T.